Magandang umaga sa lahat at welcome po sa Voice of Impact. Ngayon, mayroon kaming isang espesyal na pakikitungo para sa inyo. Pinakikilala namin kayo sa isa sa mga pinaka-iginagalang na miyembro ng ating komunidad. Kilalanin natin si Miss Remy Sibal, ang puso at kaluluwa ng Kaypian Elders Club Incorporated. Sa kanyang hindi natitinag na dedikasyon at pagmamahal para sa ating komunidad, ginampanan niya ang tungkulin bilang vice-presidente sa loob ng maraming taon na ginagabayan at nagbibigay inspirasyon sa ating lahat dito sa Elders Club. Si Miss Remy Sibal ay hindi lamang isang pangalan. Siya po ay isang beacon ng karunungan at pagkakaibigan sa ating minamahal na Kaypian. Ang kanyang presensya ay nakaantig sa buhay ng marami at ngayon, ipinakikilala ko siya sa inyong lahat. Samahan kami dito sa Voice of Impact sa pagsisimula namin sa isang paglalakbay sa kanyang buhay, sa kanyang mga kontribusyon sa komunidad, at sa mga makakabagbag damdaming kwento na tumutukoy sa kanyang oras sa Kaypian Elders Club Incorporated. Manatiling nakatutok para sa isang eksklusibong panayam kay Miss Sibal kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin sa club, ang kanyang pananaw para sa hinaharap at kung bakit tunay na espesyal ang Barangay Kaypian. Ito po ang Vice President ng The Elders Club of Kaypian Incorporated, si Ginang Remy Sibal. Hi, ma'am. How are you po? Fine. Oh, that's nice, ma'am. Ma'am, would you like to tell us a little about yourself and where you live? How long have you been staying here, ma'am? Hi, I'm Remedios A. Sibal from Kaypian, San Jose del Monte, Bulacan. I was 70 years old, born on April 26, 1953 in San Francisco del Monte, Quezon City. I see. Okay. Nice. I'm the eldest daughter of Mr. and Mrs. Arambulo. I was in third year college. I'm studying in Manuel L. Quezon University in Manila. I see. But hindi ako nakatapos cause of financial support. Okay. Because we are 10 in the family. I am the eldest. Oh, I see. My Okay. father is a locomotive driver ng Philippine National Railways. Ah, okay. Salary niya is 60 pesos a month. Oh. Hindi talaga magkakasya. Kaya, I supposed to help him. I was working in Plaza, there in Manila as a sales lady. Ah, I see. Okay. Anson's, yes. I know the place. I joined the Elders Club of Kaypian since 2014 together with my husband. I joined them because I want to help the elders about the problem of their eyes. Kasi meron akong friend na opta na pwede silang maoperahan ng katarata na hindi sila nagbabayad, PhilHealth lang ang gagamitin. Ah, I see. Kaya sila, dinadala ko doon dito sa may muson. Marami na ako nakaoperahan. Sa katarata, pwede PhilHealth lang. Pero pag gusto mo magandang lens, ma-revive ka ng 6,000. Oh. And the Elders Club of Kaypian helped with this? Ah, I see. In what way po? Sinasamahan ko sila doon, pa-check up, pa-laboratory. Ang laboratory is almost 200 lang. Kasi kailangan lang yung nila, yung ECG nila. Para at least okay ang pangangatawan nila pag sila inoperahan. Very Kilala nice. ko dyan na ako talaga ang nagdadala. Kilala ko nila. So, ma'am, you have helped a lot of people, especially sa mata, ma'am, no? Ah, that's very Tapos, nice. nagkaroon din ng time na may friend ako, may agency, nagpapaalis din ako ng tao. Also, Domestic helper. From Dubai, minsan sa Riyadh. Meron naman ako dyan, binibigyan nila akong 5,000 in case na ang mga tao nakaalis. Oo po. Successful. Yun ang, Yes. Kaya naging ganyan din ako. Pumasok din ako sa credit card. Meron din kayong Din ako gimmick sa credits, yes. Pag na-approve ang isang credit card, may 200 pesos ako. Wow. Oo, malaking bagay na yun. Marami rin na-pa-aprobahan nyo sa credit Marami rin cards. po. Kasi siyempre tinutulungan ko sila. Yes. Kaya masaya ako nang maging member ako ng The Elders Club. Member lang ako noon. Kasi ang presidente nun, yung tita ko, dito lang kami nagkita sa Kaypian. I Hindi ko siya see. kilala. Dito lang nagulat ako. Pero namatay siya 2015 kasi may diabetes. Pinutol yung paa niya, na-stress siya, wala na siya isang paa. 1 week lang namatay niya. Ay, naku. Okay, I'm very sorry to hear about that. I joined the Elders Club because I enjoy
Mm. I joined Zumba Girl, You did. senior, tapos Yes. parang masaya ako pag nakikita ko sila, lalo pag natutulungan ko sila. Ah. Dahil ang sinasabi nila sa akin, hindi naman siguro totoo. Nakikita na mabait daw ako, pero hindi naman po ako mabait. Siguro that's what you say lang, but other people know, especially yung mga natulungan nyo, and you are very nice to everyone, ma'am. Tsaka pag nag-meeting, gusto nila ako, dati po secretary ko ng 5 years. I see, okay. 2017, 2022. Tapos nag-election, naging vice president. Vice President, I see. And this was during the election, it was votation also, ma'am, no? Voting. January 2023. So, as Vice President, only this year you assumed as Vice President. I see. Kasi hindi naman madali, kaya lang marunong akong magpaliwanag sa tao. At saka hindi ako palaging, pag may narinig nagagalit. Hey, ma'am, could you share a recent project or activity, even if it's not so recent, that the Elders Club of Caypian has been involved in that made a positive impact on the group? Naging sa way back, hindi ko na alam kung kailan, nagkaroon kami ng Lola Queen. Okay. Nag-enjoy naman lahat kasi paramihan ng koleksyon. Kung sino ang mataas na makakapag-donate ng malaki, siya ang magiging first place. Si Marie Gargarita naging place. I see, yes. Kasi almost malaki ang pera niyang ginakabal. Pero ang usapan naman doon, kunyari nakapag-release ka ng 50,000, ate, 25 sa'yo, 25 sa'yo. Maganda. So 25,000 goes back to her and 25,000 goes to the club. Maganda. Naging masaya po kami kasi doon nagsimula na magsumba-sumba kami. But anyway, I'm very glad that there is this one activity that was really meaningful, impactful, and talagang it was beneficial both to the person who won, the Lola Queen, and also to the club itself, the Elders Club. Thank you, ma'am. Marami po kong na-handle. Dapat po vice ako. Ano lang ang handling ko about sa mga member lang ng senior. Pero nagiging treasurer ako, minsan nagiging vice, minsan lahat na ginagampanan ko, tinutulungan ko sila. I see. Kasi mahirap naman na hindi nila alam, tapos maipasa na namin. Nakakahiya, kasama ako sa mapapahiya. Opo. Kaya ko sila, inaalalayan. Ay, very nice. Hindi ako one-sided, hindi porket nasa side ako ni Pres. I know you are supportive of the president, but you are also supportive of all the other officers within the executive committee po, right? Yes. Basta tama. Basta tama yun. Very nice po, ma'am. Thank you. So since the Elders Club of Caypian Inc. is mostly about the happiness of the members, so how does the club support the well-being and happiness of the elders here in the members who are Elders Club of Caypian? The Elders Club support the elders ng senior. Pag may time, si Dr. Kabuko, nagpapadala siya ng gamot. Ako ang nagpa-follow up dun sa opisina nila. Ako ang nagbibigay ng mga list ng mga senior citizen doon. So ibig sabihin, ma'am, even up to now you do this? Ako din. So yung mga seniors natin, kung gusto nilang gamot, what do they have to do? They come and see you, and then they bring mga reseta nila, ganun, or something? Dun sa barangay, basta ipakita yung ID at nakalagay sila sa master list, makakakuha sila ng gamot. I see, okay. O kaya lang yung iba, pag hindi nakakakuha, nagagalit sila sa akin, baka daw hindi nasa. Pero po nasa master list po lahat yun. Yes. Tapos pag may time naman sa barangay, pag yung may doktor, may gamot, kasi hypertension, every third week of the month, nagbibigay sila din. I see. Very nice. Okay. So aside from medicines po, ano pa ang mga ibang benefits na nakukuha ng mga members from tech? Yung damayan po nila, nagbabayad po sila. Yung damayan po is 30 pesos ang binabayad. Ang ililista lang po namin is 20. Yung Okay. 10 pesos po, ginagamit namin para sa mga kailangan sa opisina. Yes, Yung overhead. 20 po, yung po ang kanilang savings. In case naman po may mangyari sa member, times 2 po yun. Wow. Okay. So, ibig sabihin kung ako si member tapos nag-contribute na ako ng mga 500 pesos worth. So, pag may nangyari po sa akin, my family can get 1,000 instead of 500 Times times 2. Tapos may volunteer
voluntary pa sa mga member kung sinong gusto magbigay. Meron tayong makukuha sa barangay basta nagbabayad ng basura. Yes. 1,000 sa senior or 3,000 sa kay kapitan, kaya 4,000. Pwede rin po tayong pumunta sa City Hall para kay Mayor para sa burial assistance na 3,000. You also can do that. Maganda rin pala. And the Elders Club always assists the members. Basta pag may problema po sila, lumalapit sila sa akin. Hindi naman ako nag-aakubili, tulungan sila. Very nice, ma'am. And you're always available every Friday po ba yun? So, every Friday. Dito sa Senior Citizens Office. That's very nice to know, ma'am. Thank you. What's been the most rewarding part of your involvement with the club so far? The most rewarding moments from Elders Club is when I won Vice President. Na naisip ko na talagang mahal ako ng mga member ko ng mga tao. Talagang nagtitiwala sila sa akin. Kahit saan nila ako isama, kahit kay Ate Selly, kahit kay Sylvia, okay ako. Kasi matagal ko na silang nakasama. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanila at pinagkatiwalaan nila ako. Ang sabi nila, pagkatapos ng term, tumakbo daw uli ako ng presidente. Siguro po hindi na kasi 72 na ako. You don't have any ambitions to rise up from the... Meron din. Kaya lang, titignan ko muna si Boy. Yes. I understand. Mas okay. Okay. Thank you very much for your very honest and nice answer, ma'am. Thank you. What are your hopes for the club's growth and influence in the coming years po, ma'am? I hope that sana magkasundo-sundo na ang bawat isa. Huwag nang makikinig sa mga marites. Kailangan lang nila ang paliwanag sa isa't isa kasi parang nagmamatigasan sila. Kailangan mag-give and take. Mabait naman sila, ma'am. Nakikipag-usap naman sila. Ang mapagpasensya talaga ako, pero pag mali ka talaga. May kaibigan pa. Nasa tama lang kasi. Ang galing niya talaga, ma'am. Thank you very much, ma'am, for that advice. Okay, ma'am. So, another question will be, how does the club encourage connections and friendships among its members? In-encourage po namin sila na umattend ng GA para at least maliwanagan nila lahat ng mga chismis, na mga fake news na naririnig nila. Kami ang bahalang magpaliwanag. Hindi nawawala ang pera, nakaitak sa bangko. Kung sakali mang, siyempre, kung sakali mang magkaroon ng pagkakataon na walang pera, ako na magsasabi, sige, magrepa na kayo lahat. Pero ngayon, naka-impact, hindi naman nagagalaw. Pati pwede nyo pong i-prove ito by, no? Meron po kami xerox na mga bank books. Kaya kay Lina lang. I see. Yung mga sinasabi nilang wala, kaya ako aalis, sinabi niya wala ng pera. Nag-reply yung isang tao, si Alem Bararanduel, 3,700. Sabi ko, ma'am, pwede naman i-refund kasi pera nyo naman yun. Pero ano ang balik piso nyo para i-refund nyo? Yung nga daw nakakadinig na di maganda. Is there a message you'd like to tell your colleagues, the officers of the Elders Club of Caypian? Ako po'y nananawagan sa mga members po at officer ng The Elders Club of Caypian na magkasundo po tayo lahat. Kung ano man po ang nadidinig ng mga fake news, magtanong po sila sa akin. Ako po ang sasagot niya. Kung may naninira po, ignore na lang po nila. Kasi kung bawat salita po na maririnig nyo, magre-react po kayo. Hindi po tayo magkakasama-sama ng matagal. Kaya po, pakiusap po lang, magkaisa po tayo. And with that, nagpapaalam kami mula sa Voice of Impact kung saan ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang ipagdiwang ang diwa ng pagkakaisa at karunungan ng ating mga nakatatanda. Huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at ibahagi ang pagmamahal sa ating komunidad. Hanggang sa susunod na vlog, ito po si Judy Fabian, signing off.